So ngayon ay kailangan natin kunin yung iba na mga ano dito, mga manok na mag 1 kilo. Yung manok na ibinta po natin ng mga per kilo. So ano ba yung mga manok na yun? Yun po yung mga manok na hindi siya maganda gawin for breeding. So ang bagay sa kanya yung para pang ano lang, for meat, for personal consumption. So minsan kasi merong naghahanap dito sa akin ng mga per kilo, hindi alagaan kundi ano, for cal. So yan ay kukunin natin ngayon yan. Ayun lang na hot na boy ha. So kailangan din na i-separate yung iba na may sipon, baka makahawa po sa ibang mga manok dito. Kaya yon, kadalasan na i-ano ko din sa mga buyer ay tatanungin ko sila, ano ba, alagaan ba o for ano, gawing for personal consumption. So kung ganon, yung ikalang nila, so kailangan na yung ano lang, yung pwede kong ibinta sa kanila, yun yung ano, yung dumaan ng ano na may sipon, yun. Pero kung para sa alagaan nila, siyempre yung maganda na manok talaga. Dito kaunti lang to dito kasi kadalasan sa ano, sa mga binibinta ko dito ay yung mga sisiw kasi mga month old, 45 days old. Yun po yun. Kasi mas madali lang ang pera sa ano, sa mga sisiw kumpara sa mga per kilo. Kasi per kilo maghintay ka ng 3 months bago siya mag 1 kilo. Kung sa mga sisiw ka 1 month lang hintayin mo, 45 days lang. Ayun na, same, halos same price lang sa 3 months kung per kilo. Yan yung nag-iisa nating basilan. Ayan. Yan. So, ala boy, pamili idak ko ni boy. Kana sigurong itong kana naikuan boy. Naibutang dia sa limber. Ba ako gunit be. Kung gunitan ng mga bahog. Ano naman gipang sipon? Kana. So kukunin natin yan. Kasi minsan nanghinayang tayo sa iba na nag-inquire kung meron tayong per kilo at wala tayong maibigay. Yan, pwede na. So palakihin lang natin yan. At ayun, per kilo natin. No, kara boy, kara isa. No, kara naitapay. Okay. Oh. Sige lang, kara naitapay sa mo doon. No. Karang kimpang pud boy. Kana. Mabot na ka nag 1 kilo boy? Wala pa. So by the way pala no, yan so ano? Si Buboy yung tagapagpakain sa aking mga manok kung wala ako dito. Kada isa boy. Kana dua, very good boy. Ito basilan na 6 months old, sobrang laki nito. Lakas rin kumain no. Mas gusto pa ata niya yung kanin kaysa feeds mismo. Karing nak. Kana boy. Kana. So karing puti siguro. Ay
sana. Oh. Turasad boy, kinagamyan nga burag bakikip ka na oh. Wala man nagisipon ba? Ayaw, kailangan kayong mata. Kaya, ibutang na dito boy. Kaya tanaw ni mo boy nga burag dili kay sa nindot og porma nga manok. Apila na nato nag per kilo. Kana gisipon na? Gisipon? Kanina po siya. Gisipon? Sige, apil. Kaya pain mo ito nagkuhan. Tambal na sila. Ito, kari oh. Kana boy. Ano kanina? So ito, RTL Basilan. Next month baka pwede na ito mangitlog. Kanay. Dakpara boy. So ito na yung napipili natin na gawin natin as a per kilo. Yan o. Hindi ito siya ideal for breeding. Itong ganitong mga manok. Although maganda ang mga parents nito, pero yun nga, hindi lahat perfecto lahat ang nagiging anak nila. So yan. So at least may ano tayo, may maghanap din minsan ng mga per kilo, at least meron tayong maibibigay. At yun nga no, dati ay naalala ko na kahit yung mga basilan ko, yung iba ng mga sampin, even yung mga shamuasil ko dati, binibenta ko lang ng mga per kilo sa 250. So yun ay mali pala yon. So dapat per head pala yung binta natin dyan, kasi malulugi po tayo nun. So ngayon ay na-realize ko na dapat yung ipi-per kilo ko yung hindi maganda na kalidad para sa breeding yung mga manok na yon. So yung mga magaganda, magandang pangangatawan, yung hindi mga bansot, yun yung ano, yung ibibinta dapat sa per head para hindi tayo malugi. Kasi yung mga manok na ito na mga shamuasel, mga iba, mga basilan, lalo na itong mga sampin, hindi man siya, so siyempre medyo may kunting hindi naman kamahalan, maganda talaga ang presyo niyan sa ngayon na panahon. But yung native ko lang dito, yun nga, yung ating basilan at saka yung mga sampin, kung saan hindi man pa yan. Ang shamuasel ay ano yan, mga oriental po yan na lahi ng mga manok. So sa panahon ngayon medyo mahal pa yan. Baka malay natin darating yung mga panahon baka bumaba din yung presyo ng ganito dahil marami na pong nag-alaga. Kaya sa ngayon dapat ay hindi dapat mawala yung mga native ko dito, kasi sila talaga yung pinaka aasahan ko na madali ang pira sa native chicken, mga per kilo man at mga sisiw, lalo na itong mga sampin na talagang 100% native talaga sila, and also sa ating mga basilan.